bilang tanging pakinabangan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyong akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Isang napakagandang imahe ang ginamit ni Jesus upang maunawaan ng kanyang mga alagad ang pagiging alagad. Maunawaan ng mga alagad ang pagiging alagad ni Jesus. Isang imahe na kahit tayo pamilyar ang ginamit ni Jesus. At ang imahe na ito ay ang pag-aararo. Alam niyo po ba ang pag-aararo? Sinong hindi nakakaalam? Taas nga ang kamay. Halos lahat naman tayo, hindi ba? Bagamat hindi ka magsasaka, pero alam mo kung ano ang pag-aararo. Tama? At alam natin na ang trabahong pag-aararo ay literal at pisikal na napakahirap. Tama? Mahirap yan. Lalo ang trabahong bukid, mahirap. At kapag nag-aararo ang isang tao, kailangan nakatingin lang ng diretso. Walang nag-aararo ng lingon. Tingin ang tingin sa likod. Dahil ang importante, makita mo ang mga balakid na maaari mong daanan. Kaya ang nag-aararo, diretso, nakatingin, tuwid. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, walang nag-aararo at pagkatapos lumilingon sa likuran. Uy, kising ka pa ba?
ganito ang pagtrato sa kaharian ng Diyos. Diretso ang tingin, diretso ang lakad, tuloy lang at hindi palingon-lingon. Kung matatandaan natin, ang mga alagad ni Jesus ay may mga dating trabaho. Di ba? Ano yung mga trabaho nila? May mangingisda. O ano pa yung dating trabaho? Maniningil ng buwis. O ano pa yung dating trabaho nila? O makabayan, no? Mga rallyista, meron doon rallyista, no? May kanya-kanyang trabaho. At nung tinawag sila ni Jesus, ang pagiging alagad, wala nang balikan. Hindi pwedeng alagad ka ni Jesus, pero magnanakaw ka. Hello. Hindi pwedeng alagad ka ni Jesus, pero chismosa ka. Hindi pwedeng sumusunod ka kay Jesus, pero paglabas ng simbahan, meron kang ibang sinusundan. Ganyan ang pagiging alagad. Kung ikaw ay nagdesisyon na sumunod kay Jesus, wala nang balikan. Wala nang lingunan. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang lumingon. Dahil kailangan nililingon ang ating pinanggalingan. Subalit, habang ikaw ay nagpapatuloy sa isang bagay, kailangan diretso ang tingin. Dahil kung ikaw ay lumilingon, maaring hindi tuwid ang iyong lakaran. Kung ikaw ay lingon ng lingon, maaring ikaw ay maligaw. At kung ikaw ay lingon ng lingon, sa huli, maaring hindi tuwid ang iyong gagawin. Ganito kadalasan ang nangyayari sa atin. Kaya hindi tuwid ang tingin kasi lingon ng lingon. Kaya napapariwara kasi kung saan-saan nakatingin. Sa pag-aaral, ba't hindi nakatapos? Kung kani-kanino tumingin. Hello. Yung mga nag-aaral, imbes na sa test paper nakatingin, kanino nakatingin? Sa katabi, no? Psst, ano sagot? Kapag nahuli at binagsak, iiyak. No? 'Di ba? Dito ang daan ng eskwelahan mo. Nandito ang divisoria. Saan ka pumupunta? Ayan. Wala kaya naliligaw No? Kaya naliligaw. At ganun din sa pagsasama. Yung asawa. Kung kani-kanino tumitingin. Kapag nagpakasal na, diretso na ang tingin. No. Huwag kung kani-kanino tumitingin. Ganon din sa trabaho. Trabaho yan Dapat tuwid. Hindi sinasamahan ng kalokohan. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Saint Therese of the Child Jesus. Alam nyo, bata pa lang si Santa Teresita, alam na niya na gusto niyang makapiling si Jesus. Grabe, no? Mahiya tayo. Ito bata pa lang, alam na niya. Gusto niya makapiling si Jesus. So, paano makapiling si Jesus? Tingin lang kay Jesus. Kaya naman sa murang edad, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pumasok na siya sa isang kumbento at naging madre sa edad na 15. Balikan nyo nga po. Nung 15 years old kayo, anong ginagawa nyo? Anong nasa isip ninyo? Laro lang, di ba? Ano pa nasa isip ninyo? Di ba? Pero ngayon, yung mga 15 years old, iba na mag-isip. Di ba nga, sabi ko, minsan, nagbinyag ako. Ang babata. 15, 14. Nandun na ba yung pag-iisip? Kaya, hindi malayo Baka lipas ang 2 taon, 3 taon. Napapariwara. Imbis na dapat nag-aaral, ang inisip makipagrelasyon. Ayan. Kaya nung 15, buntis. May anak na.
Si Santa Teresita, bata pa lang, alam na niya. At dahil alam niya, tinuwid niya ang tingin. Sadya naman talaga ang tao, kapag diretso ang tingin, alam niya kung ano ang kanyang tatahakin. Kaya nga, sa mga panahon na tayo ay nadidistract sa buhay, ang kailangan natin gabay. Gabay na nagmumula sa Diyos. Totoo naman, sa panahon ngayon, ang daming distraction. No? Sa relasyon, ang daming distraction. Sa pag-aaral, ang daming distraction. Kahit sa bukasyon, kami mga pare, ang daming distraction. Kaya anong kailangan natin? Kailangan natin ng sinusundan. At walang iba kundi si Jesus. Dahil tanging Diyos lang ang makapaglalagay sa atin sa maayos. Mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay pagiging nasa likod. Ibig sabihin, diretso ang tingin sa sinusundan. Alagad ka eh. Hindi ikaw ang nasusunod. Hindi ikaw ang nauna. Kaya dapat hindi lingon ng lingon para hindi maligaw. At higit sa lahat, hindi mapanguna at hindi nauuna. Amen? Amen.